So, good morning guys. Ngayong araw na to is ang aking ika 2 years dito sa Canada. And syempre, marami na rin yung mga nangyari sa akin. At very thankful ako kay God kasi kasama ko siya sa lahat ng laban, sa lahat ng pangarap, sa lahat ng pagsubok. Laging nandyan si Lord. So today, I live here in Renfrew bilang isang caregiver ng isang long-term care facility or isang personal support worker wherein isa siyang home, isa siyang tahanan ng mga elderly people. So, I've stayed here, I've worked here for more than 8 months. Yeah. So, ramdam ko yung pagiging pamilya. Masyado akong na-attach dun sa mga residente namin. Then, there is a resident na talagang malapit sa puso ko kasi at the same time, kamukha siya ng aking nanay-inay. Yung nanay-inay ko talagang napakalapit ko sa kanya. Kaya grabe yung pagkaiyak ko nung nawala siya nung April, I think 3 years ago. So, this morning, I heard someone told me na yung pinaka-favorite kong residente is nawala na. Grabe, parang bumalik yung alaala nung nawala yung aking nanay-inay. So itong residenteng to kasi elderly woman, napakalapit niya sa akin. Masabi kong favorite din niya ako siguro. Kasi lagi niya akong binibida sa mga kasama ko. Mark is a good guy. He's very sweet. Yun yung mga sinasabi niya. So, nung nalaman ko kanina, grabe, naiyak ako. Kasi, ang bilis ng pangyari, na-fall lang siya. Tas yun, ako yung nag-prepare sa kanya na bago siya kunin ng paramedics, bago siya ipuntang hospital. Yun na pala yung huling babay niya sa akin, huling goodbye niya. Bye Mark, sabi niya sa akin. Tas hinag ko siya, kinis ko siya sa forehead niya. So sinamahan ko siya talaga hanggang dumating yung mga paramedics. Then yung pag-alis niya yun sa sobrang sabi ko, I hope makikita pa kita. Although nasa isip ko na talaga na ganun yung mangyayari kasi sobrang in pain siya. Sobrang in pain siya. So yun nga, kanina naka-receive na ako ng tawag na ganun nga, wala na siya. So to this elderly woman, sana masaya ka ngayon sa piling ni God. No more pain. I love you.